Nagsimula ang pelikula sa isang kakaibang planeta na tinatawag na Barsum. Ang planeta ay binubuo ng tatlong pangunahing mga kaharian na tinatawag na Helium, Zodanga, at Farx. Nabunyag na ang Helium at Zodanga ay nasa digmaan sa loob ng maraming siglo. Sa simula ng pelikula, ipinakita sa atin ang hukbo ng Helium, na nakasuot ng asul na kapa, na nakikipaglaban sa hukbo ng Zodanga na nakasuot ng pulang kapa. Sa gitna ng labanan, ang general ng Zodanga na nagngangalang Sobtan, ay nilapitan ng tatlong lalaki na nagsasabing sila ay mga mensahero ng Diyos, na tinatawag na mga Fern. Ang pinuno ng Fern na si Matay Xiang, ay nagbigay sa kanya ng isang misteryosong asul na sandata at sinabi sa kanya na siya ay pinili ng Diyos na tumanggap nito. Nagpasya ang mga Fern na pumanig at tulungan ng Zodanga sa digmaan. May kontrol sila sa isang misteryosong asul na ilaw na tinatawag na Ninth Ray, na ginawa silang malakas kaysa sa iba pang nilalang sa Barsum. Lumipat ang eksena sa New York City noong 1881. Isang lalaking nagngangalang Edgar ang ipinatawag ng kanyang tiyuhin na nagngangalang John Carter sa New York City. Nang bumaba si Edgar sa istasyon, sinalubong siya ng butler ni John, na dinala siya sa ari-arian ni John. Lumalabas na si John ay isang mayamang tao, at isang dating Confederate Army captain. Pagdating doon, malungkot na ibinalita ng abogado ni John kay Edgar ang biglaang pagkamatay ni John. Dito nabunyag na ipinamana ni John ang lahat ng kanyang napakaraming kayamanan kay Edgar. Pagkatapos ay dinala ng abogado ang hindi makapaniwalang si Edgar sa mausoleo ni John, kung saan nakapreserve ang kanyang katawan. Ngunit ang kakaiba dito, ang pinto ng mausoleo ay mabubuksan lamang mula sa loob. Kalaunan, ibinigay ng abogado kay Edgar ang isang personal diary ni John, na nais ni John na si Edgar lamang ang magbasa. Nang umalis ang abogado, sinimulan na niya itong basahin. Nagsimula ang kwento sa Arizona pagkatapos ng Civil War. Si John Carter ay isang dating kapitan sa Confederate Army, na kasalukuyang naghahanap ng ginto sa mga kuweba. Hindi nagtagal, dumating si Colonel Powell, na nais na humingi ng tulong kay John na tulungan ng kanyang US Cavalry soldiers laban sa mga Apache. Kaya naman, dinukot niya si John at sinubukan siyang kunin bilang isang sundalo. Gayunpaman, ayaw nang lumaban ni John bilang isang sundalo. Matapos ang ilang nabigong pagtatangka na tumakas, nagawa niyang makatakas sa pamamagitan ng pagpapatumba ng isang gwardya at pagnakaw sa kabayo ng colonel. Nang makita si John, hinabol siya ng colonel at ng kanyang mga tauhan. Sa hindi kalayuan, nakatagpo sila ng mga nakakabayong Apache warband. Ang colonel at ang mga lalaki ay nasangkot sa isang paghaharap, na kalaunan ay humantong sa isang shootout. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukang tumakas ni John, ngunit nasugatan ng colonel sa labanan. Dahil sa awa, tinulungan niya ang colonel at dinala siya sa isang kalapit na kuweba. Ang kuweba ay bago kay John dahil hindi pa siya pumupunta dito para maghanap ng ginto. Ang kakaiba dito, umatras ang mga Apache nang makita ang spider marking sa mga bato. Ilang sandali pa, pumasok na si John sa loob, nagsindi ng apoy, at nagulat nang makita ang napakaraming ginto na nakalagay sa buong kuweba. Ngunit sa sandaling yun, biglang lumitaw ang isang lalaki sa kanyang likuran, at nabunyag na ang lalaki ay isa sa mga nakita natin sa simula ng pelikula. Inalerto ni Colonel Powell si John, na nakipaglaban sa kakaibang lalaki. Sa huli, nagawa niyang mabaril ang lalaki, dahilan para matumba ito sa lupa. Nang lumapit si John sa kanya, narinig niya ang lalaki na nagsasabi ng salitang Barsum, habang nakatingin sa isang kakaibang medalyon sa kanyang mga kamay. Kinuha ni John ang medalyon at inulit ang salitang Barsum. Nang hindi inaasahan, may biglang kumislap na asul na ilaw mula sa locket. Nang muling imulat ni John ang kanyang mga mata, siya ay nasa isang kakaibang disyerto na. Bumangon siya at sinubukang maglakad, ngunit natutumba siya sa bawat hakbang. Habang nalilito, nagsanay siyang maglakad sa bagong kapaligiran. Habang naglalakad, narating niya ang isang burol sa malapit kung saan nakita niya ang ilang itlog na napisa. Sa sandaling yun, lumitaw ang isang malaking grupo ng mga berdeng nilalang na may 4 na kamay, na nakasakay sa malalaking hayop. Inatake siya ng pinuno, dahilan para tumalon si John. Ang iba ay nagsimulang magpaputok, ngunit tumigil din sila nang inutusan silang huminto ng kanilang pinuno. Nagsalita ang nilalang sa ibang wika at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Tastarkas. Ipinakilala ni John ang kanyang sarili bilang si John Carter mula sa Virginia, ngunit naintindihan ng mga nilalang na ang kanyang pangalan ay Virginia. Virginia is John Carter. Virginia! Hiniling ni Tarkas kay John na tumalon tulad ng ginawa niya noon, ngunit tinanggihan niya ito at inatake siya.
Dahil dito, binaril ng mga nilalang si John at ginawa siyang bihag. Habang nag-uusap sila, malalaman natin na ang kanilang uri ay tinatawag na Tharks. Sa ibang lugar sa parehong planeta, ang prinsesa ng lungsod ng Helium na si Deja, ay nagsasanay sa pagpapakita ng sandata na idinesenyo niya para sa kanyang ama, ang hari ng Helium. Ang Helium ay nasa digmaan sa isa pang lungsod na tinatawag na Zodanga, at malapit na silang matalo dahil ang mga Thirds ay pumanig sa Zodanga. Na-figure out na ni Deja ang sikreto sa Ninth Ray na ginagamit ng Zodanga upang manalo sa digmaan. Gayunpaman, nang ipinakita niya ang sandata sa hari, isang lalaki ang lihim na nagdulot ng malfunction na naging dahilan upang sumabog ito. Ang hari ng Zodanga, si Sobtan, ay gustong pakasalan si Deja para matapos na ang digmaan, ngunit labis siyang tutol dito. Kung pakakasalan siya ni Sobtan, siya na ang magiging prinsipe ng Helium at magkakaroon ng kapangyarihang pamunuan ang buong Barsum. Samantala, dinala ng mga Tharks si John sa kanilang lungsod at inilagay siya kasama ng mga bagong silang na sanggol. Nang dumating ang gabi, isang babaeng Thark na nagngangalang Sola, ang nagpainom kay John ng likido, na naging sanhi para maintindihan na niya ang wika ng mga Tharks. Kinabukasan, inutusan ng mga Tharks si John na tumalon ng mataas sa harap ng lahat. Napansin ni John na nakay Tastarkas ang medallion at kung wala ito, hindi siya makakauwi. Sa sandaling yun, lumitaw ang dalawang barkong pandigma sa kalangitan. Ang Helium at ang Zodanga ay nakikipaglaban sa isa't isa. Ang digmaan ay naging ng libangan para sa mga Tharks na nagpupustahan sa kung sino ang mananalo. Sa panahong yun, makikita si Prinsesa Deja na nakikipaglaban sa mga barko. Sinusubukan niyang kontrolin ang barko ngunit nahulog ito sa proseso. Si John, gamit ang kanyang bagong tuklas na kapangyarihan sa pagtalon, ay iniligtas ang prinsesa. Nagsimulang magsaya ang mga Tharks kay John, na ngayon ay nakikipaglaban sa mga sundalo ng Zodanga kasama si Deja. Nagawang baguhin ni John ang takbo ng laban, dahilan para manalo ang Helium, ngunit bumagsak din ang kanilang barko. Ngayon, sina Deja at John ay nasa panig na ng mga Tharks. Humanga si Tarkas sa kakayahan ni John at ginawa siya bilang kanyang kanang kamay, na may pangalang Dotar Sojak. Kinagabihan, nag-uusap sina Deja at John, at ipinahayag ni Deja kay John na sila ay nasa Mars, na tinatawag na Barsum sa kanilang wika. Nagulat si John at hindi naniniwala sa kanya. Sinabi ni John na nagmula siya sa Earth, na mahirap ding pinaniwalaan ni Deja. Dahil sa kanyang mas makapal na bone density at mababang gravity ng Earth, si John ay may hindi kapani-paniwalang lakas at kayang tumalon ng napakataas. Pagkatapos ay dinala siya ni Deja sa templo ng mga Tharks, kung saan hindi pinapayagang pumunta ang mga tao. Umaasa siya na ang templo ay may paraan para malaman kung paano maaaring maglakbay ang mga tao sa iba't ibang mundo tulad ng ginawa ni John. Ang mabait na babaeng Thark na si Sola, ay pumunta sa likuran nila at nagmamakaawa sa kanila na huminto. Sa loob, ipinakita ni Deja kay John ang estatwa ng Diyos ang si Isis, at binasa ang ilang markang nakaukit dito. Gayunpaman, ang tatlo sa kanila ay agad na inaresto ng mga Tharks at hinatulan ng kamatayan dahil sa pagpasok sa templo. Bago hatulan ng kamatayan, inutos ni Tastarkas sa lahat na iwanan siyang mag-isa kasama ang mga bilanggo upang putulin ang mga kamay ni John. Nang mag-isa na lang sila, ibinunyag niya na siya ang ama ni Sola at ayaw niyang mamatay sila sa kamay ng mga Tharks. Ibinigay niya kay John ang kanyang medallion at hiniling sa kanya na pumunta sa River of Ease upang malutas ang misteryo at bumalik sa kanyang mundo. Nang tumingin ang mga Tharks sa silid pagkaraan ng ilang oras, nakita nila na pinagtraidoran sila ni Tastarkas. Ang karibal ni Tastarkas, si Tal Hodges, ang nag-take charge at idineklara ang kanyang sarili bilang bagong pinuno. Sa sumunod na eksena, ipinakita sina John at Sola na patungo na sa River of Ease. Si Deja ang namunguna sa daan, ngunit sinabi ni Sola kay John na dinadala niya sila patungo sa lungsod ng Helium sa halip na sa River of Ease. Kinumpronta siya ni John tungkol dito, at lumalabas na dinadala siya nito sa kanyang lungsod upang gamitin si John bilang isang sundalo sa digmaan. Sa pagkadismaya, hiniling ni John kay Sola na manguna sa daan at iniwan ng prinsesa doon. Iginiit ni Deja na ginawa lang niya ito dahil ayaw niyang pakasalan si Sobtan. Upang patunayang tunay ang lahat ng kanyang mga sinasabi, hiniling sa kanya ni John na samahan siya sa ilog. Nang wala ng ibang choice, pumayag na si Deja. Hindi nagtagal, naglayag na ang tatlo sa ilog ng East at nakarating sa isang napakalaking baligtad na pyramid. Sina John at Deja ay pumunta sa ibabaw nito at nakakita ng kakaibang asul na enerhiya na nabubuo sa sahig. Napagtanto ni Deja na ito ang kapangyarihan ng Ninth Ray kung saan niya ginawa ang kanyang sandata.
Napagtanto din nila na ang appearance ni John sa Mars ay malamang dahil sa transmission ng isang kopya ng kanyang sarili mula sa Earth hanggang Mars sa tulong ng Ninth Ray. Sa sandaling yun, lumapit ang isang hukbo ng mga Warhon na pinamumunuan ni Ma Taishan, ang pinuno ng mga Third. Dahil hindi nila kayang takasan ang napakarami at napakabibilis na mga kalaban, matapang na sinabi ni John kina Deja at Sola na tumakas, at mag-isa niyang lalabanan ang mga Warhons. Matapos ang matindi at nakakapagod na labanan, ipinadala ng hari ng Helium ang kanyang hukbo upang tulungang makaligtas si John. Pagkatapos nito, dinala nila ang isang sugatang si John sa Helium. He's from Jasu. Nang makarating si Deja sa kanyang tahanan at nakatagpo ang kanyang ama, nagulat siya nang makita doon ang hari ng Zodanga na si Sobtan. Dumating siya nang walang dalang armas at mga sundalo, upang hilingin kay Deja na pakasalan siya at tapusin na ang digmaan. Wala nang ibang paraan si Deja para itigil ang digmaan, kaya nag-aatubili siyang pumayag na pakasalan siya. Sa sumunod na eksena, makikita si John na nagpapahinga sa isang silid sa palasyo ng Helium. Ilang sandali pa, sinundo siya ng isang sundalong hinirang ni Deja at palihim siyang dinala sa kanyang silid. Pinaalam ng prinsesa na na-decipher na niya kung paano gamitin ang medallion, at sinabi kay John na maaari na siyang bumalik sa kanyang mundo. Nang pumasok ang mga gwardya sa kanyang silid, wala na si John. Inisip ni Deja na bumalik na siya sa Earth, ngunit ang totoo ay nagtatago lang si John mula sa mga sundalo. Nang umalis na sila, sinubukan niyang lumabas ngunit nahuli siya ni Ma Taishan. Nagulat si John sa kakayahan ni Ma Taishan na magbago sa anumang nilalang sa paligid niya. Makikita na ang buong lungsod ay naghahanda para sa kasal ni na Sobtan at Deja. Itinali ni Ma Taishan si John sa kanyang sarili sa tulong ng teknolohiyang binuo ng Ninth Ray, dahilan para hindi maigalaw ni John ang kanyang katawan. Tila kinokontrol siya ni Ma Taishan gamit ang wrist device na kanyang suot. Pagkatapos nito, isiniwalat sa kanya ni Ma Taishan na pinaplano ni Sobtan na patayin si Deja at lusubin ang Helium pagkatapos ng kasal. Ang Fern ay pumanig sa digmaan dahil si Sobtan ang pinuno na pinakamadaling manipulahin. Gayunpaman, ang tunay na layunin ni Ma Taishan ay pamunuan ang lahat ng Barsum sa pamamagitan ni Sobtan. Papatayin na sana ni Ma Taishan si John, nang sagipin siya ng isang alien na aso na kinaibigan ni John kanina. Kinagat nito ang wrist device ni Ma Taishan, na nagpalaya kay John. Nagmamadaling pumunta si John sa isang flying aircraft at lumipad palayo upang pigilan si Deja na pakasalan si Sobtan. Gayunpaman, hindi alam ni John kung paano kontrolin ang aircraft at bumagsak sa lupa malapit sa teritoryo ng mga Tharks. Binihag nila siya at inilagay sa isang selda kasama ang sugatang si Tastarkas. Si Tal Hodges, na ngayon ay pinuno na ng mga Thark, ay inilagay sina John at Tastarkas sa isang coliseum kasama ang malalaking hayop na tinatawag na White Apes. Gamit ang kanyang pambihirang lakas, kahit papaano'y nagawang talunin ni John ang mga unggoy sa harap ng buong populasyon. Pagkatapos ay inanyayahan niya si Tal Hodges na labanan siya, at tinalo siya nang hindi man lang pinagpapawisan. Pagkatapos nito, ang lahat ay nag-cheer kay John, na ngayon ay bago ng pinuno ng mga Tharks. Upang wakasan na ang digmaan sa Barsum, hinikayat niya ang mga ito na tulungan siyang labanan ang Zodanga. Nang gabi ding yun, si John at ang hukbo ng mga Tharks ay pumunta sa seremonya ng kasal ni Deja at Sobtan. Dumating doon si John sa tamang oras para itigil ang kasal. Nang makita siya, sinubukan ni Sobtan na patayin si Deja ngunit pinigilan siya ni John sa tamang oras. Muling sumiklab ang digmaan sa pagitan ng mga sundalo ng dalawang lungsod. Gayunpaman, ang mga Tharks ay nasa panig na ng Helium ngayon. Hindi nagtagal, natalo na ang Zodanga, ngunit nagawang makatakas ni Ma Taishan gamit ang medalya ni John. Plano ni John na manirahan na sa Mars bilang asawa ni Deja, kaya hindi na siya nag-abala na hanapin ang medallion. Siya at si Deja ay ikinasal, at ang mga tao ay nag-cheer para sa kanila. Sa pagpapakasal nila, si John na ngayon ang prinsipe ng Helium. Kinaumagahan, matapos magpalakpakan, sina John at Deja ay nasa balcony. Hindi nagtagal, iniwan ni Deja si John sa labas at pumasok sa silid, nang lumitaw si Ma Taishan. Sinubukan ni John na labanan siya, ngunit nagawang gamitin ni Ma Taishan ang medallion upang maibalik si John sa Earth. Nang magising si John, nababalot siya ng alikabok at humaba na ang kanyang balbas. Siya ay nasa parehong kuweba, at tumingin kay Colonel Powell para lang makita ang kanyang mga labi, na nagmumungkahi na mahabang panahon ang lumipas sa Earth habang siya ay nasa Mars. Pagkatapos ay hinanap niya ang dating hawak na medallion ngunit hindi niya ito nakita. Dahil dito, wala na siyang ibang paraan para makabalik sa Barsum.
Ang mga gintong nakapaloob sa kuweba ay nagpayaman sa kanya ng husto. Dahil alam ni John na marami pang medallion sa mundo, nagsimula siya ng isang mining corporation at hinanap ang medallion sa sumunod na 10 taon. Hanggang isang araw, nakahanap siya ng isa sa isang site. Tuwang-tuwa si John ngunit alam niyang pinagmamasdan siya ng mga fern sa lahat ng oras. Kailangan niyang protektahan ang kanyang katawan sa lupa kapag pumunta siya sa Mars dahil ang anumang pinsala dito ay magdudulot sa kanya ng kamatayan sa magkabilang planeta. Kaya naman, sa loob lang mabubuksan ang kanyang mausoleo. Inorkestra niya ang kanyang kamatayan upang bumalik sa Mars. Isinulat ni John sa diary na gusto niyang protektahan ni Edgar ang kanyang mausoleo mula sa mga fern kapalit ng kayamanan. Matapos basahin ang diary, gulat na gulat si Edgar. Lumabas siya papunta sa mausoleo at sinubukan itong buksan gamit ang isang secret password na lumalabas na salitang Ned, ang pangalang tawag ni John kay Edgar noong bata pa siya. Nang bumukas ang mga pinto sa mausoleo, isang fern ang lumapit kay Edgar. Gayunpaman, bago pa niya masaktan si Edgar, may isang tao mula sa likuran ang nagpabagsak sa kanya. Laking gulat ni Edgar nang makita ang kanyang tiyuhin sa kanyang harapan. Kinuha ni John ang medallion ng fern, at dito nabunyag na hindi naman talaga siya nakahanap ng medallion. Ang lahat ng ito, kasama ang kanyang kamatayan, ay pineki para maakit ang isang fern at makuha ang kanyang medallion. Pagkatapos ay hiniling ni John kay Edgar na protektahan ang kanyang mausoleo mula ngayon at pumasok na sa loob nito. Humiga siya sa kama na may hawak na medallion, at sinabi ang mga salita na magbabalik sa kanya pabalik sa Mars, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.